Hello po, kamusta po mga katambay, mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong napakagandang balita po para sa Vice President. At hindi naman po maganda balita para naman po sa mga korap at sinasabi po mga crocs, mga tambay, na takot na po sila ngayon. Takot na po sila sa nangyayari po, lalo-lalo po sa Vice President. Ang laki na po ang takot nila. Bakit ko nasabi? Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Impeachment ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte, pag-aresto at pag-surrender ng mga otoridad sa International Criminal Court o ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity busod ng anti-drug war. Pinakamalalaking kontrobersya itong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. Batay sa WR Numero Research Poll, mula March 31 hanggang April 7, 2025, 30.2% sa mahigit 1,800 adults ang iboboto ang vice-presidente sa pagkapangulo. Naniniwala naman ang isang House prosecutor na makatutulong sa pagdedesisyon ng publiko para sa 2028 presidential elections ang isasagawang impeachment trial ni VP Sara. Well, this will help the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi, of course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipinos. Giit pa nito, kahit nangunguna sa 2028 presidential poll, si VP Sara dapat pa ring matuloy ang paglilitis. 7 articles of impeachment ang inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice-Presidente noong February 2025. Sa July 30 pa, inaasahang mag-uumpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Samantala, lumabas din sa WR Numero Poll na 90.3% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat na harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Sa kabila nito, 50% naman ang performance assessment ng publiko sa pangalawang Pangulo. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos. Yan mga tambay. Pero hindi po binanggit doon sa survey yung performance po ng Pangulo na 14% na lang po ang natitira. Sa kanya approval at trust rating ay kung hindi po nagkakamali si Kamanong ay 15 to 14% na lang po. Ganun po kalagapak. Bagsak na bagsak po ang isang Pangulo. Yan po yung sinasabing may tamang direksyon po ang kailangan daw po na maging Pangulo ng bansa. Ayon po rito sa mga congressman, mga tambay. Ayon po kay Congressman Luis Tro o Luis Tre. Di ba mga tambay? Takot na po. Takot na po ang mga congressman. Ang tinatawag pong mga crocs, mga buhaya daw po sa pera ng taong bayan. Takot na po mga tambay. Ito po ay survey pa nila nito. Survey pa nila to. Sila pa nag-survey nito mga tambay. Ito pong WR Numero Philippine Public Opinion Monitor issue daw. O itong server ng WR Numero. Alam naman po natin na si kanila survey ito. Pero sila na nag-survey, pero lagapak pa rin sila mga kababayan. Lagapak pa rin po sila. Grabe. Kaya takot na po sila. Tingnan nyo po, ang mga kalaban niya raw po, ayon dito sa survey na ito, mga tambay, survey nila, ay ang pumapangalawa po sa kanya, ay si Tulfo. Si Rapi Tulfo, dating Vice President Robredo, Senator Grace po, Senator Bongo, at syempre, isa na namang Marcos, Amy, at Risa Hontiveros, Manny Pacquiao, Robby Padilla, at ang kahuli-hulihan po ay ang Tambaluslos. Yun ang pang-10 po si Tambaluslos. Ayan. Sa 10 po na sinervey po nila sa 10, ang pinaka-10 po si Tambaluslos.
yung gustong-gusto po maging Vice President, siya po ang pang-10 sa survey nila, mga katambay. Tingnan nyo po yun. Walang kapag-pag-asa pong maging Vice President ang sinasabing tambaluslos ng Vice President. At walang kapag-pag-asa maging Presidente ang sinatawag na tambaluslos. Pero gustong-gusto pong i-impeach ang isang Vice President para po magkaroon na ng bagong Vice President na wala silang kahirap-hirap, na wala pong boto na naganap. Kinuha po nila ang boto na mahigit 32 million ng taong bayan para lang po sinasabing sila ang papalit, mga kabayan. Ibang klase, no? Pumalit ka na hindi ka ibinoto ng taong bayan. Ganon po sila ka-greedy, kagahaman sa kapangyarihan. Kahit hindi po sila pinagkakatiwalaan ng taong bayan at hindi sila nakakuha ng boto, pero gusto po nila yung kapangyarihan ay makamtan o makuha kahit sa illegal na pamamaraan. Ganon po kaswapang, ka-greedy, mga kababayan. Takot na po kasi sila, real talk. Di po ba? Dahil po nasa kanila po ang problema ng bansa. Wala po sa Vice President ang problema ng bansa, real talk. Wala po. Paano po nagkaroon ng problema ang Vice President? Sige nga, hindi pa siya nanunungkulang presidente. At isa pa, lahat ng anomalya na sumabog at pumutok, puro sila ang nanunungkulan. Sila ang kumukontrol ng pera. Sila ang dapat masilip at sila ang dapat buksan. Lalong-lalo ang kanilang mga libro. Kamusta na po ang kanilang libro? Di ba? Yung kanilang MOOE at extraordinary expenses. Liquidation by certification lamang. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Nakakahiya naman. Pera ng taong bayan. Kontrolado nyo. 2 tao ayon sa Vice President. At isang damukal na korupsyon ang natuklasan ng Vice President. Kaya hindi nyo magugustuhan maging Pangulo yan. Dahil bistado na ang mga karakas ninyo. Di po ba? Bistado na ang mga anomalya nyo. Ang inyong institusyon ay bistadong-bistado ng Vice President. Kung paano nyo nilalapastanganan. Kung paano nyo pinaghahati-hatian yata di umano ang pera ng bayan. Kontrolado nyo. Di ba? Ibang klase kayo. Lalong-lalo na pag dinala nyo sa BICAM. Sa BICAM Conference Committee Report. Ibang klase na po dyan. Magic na yan. Diyan po nagkakaroon ng napakaraming magic. Walang numero, bakante, blanco, biglang magkaka-magic, mga tama. Ibang klase itong mga congressman ito. At nakita nyo naman po ang mga congressman natin. Nagsiyaman. Mga senador. Mayaman na. Lalo pa ng mga naging bilyonaryo. Yung mga congressman, grabe ang yaman. Mga kabayan, alangan sa mga kinikita nila, sa sinusweldo nila, ang kanilang tinatamasang yaman. Saan kaya galing yan? Yun ang tanong. Di ba? Ibang klase kayo. Kaya hindi nyo na mapipigilan. Kahit ano gawin nyo pagpapabagsak. Taong bayan na nang bumoto dyan. Taong bayan ang may gusto dyan. Kayo lang ang nagpupumilit na hindi nyo gusto ang Vice President. Kayo kasi marami kayo itinatago. Yung mga itinatago nyo isang damukal sa napakahabang panahon ay natuklasan ng taong bayan at natuklasan ng Vice President ang mga anomalya nyo dyan sa inyong institusyon. Kaya hindi nyo magugustuhan. Delikado kayo. Di po ba? Napakaraming pera na isusukan nyo at ipapaliwanag nyo kung bakit nagkaganon ang pera ng Pilipino. Bakit? Ano ang nangyari? Paano nyo tinrabaho? Saan nyo dinala ang pera ng Pilipino? Di po ba? Kaya hindi nyo papayagan maging presidente yan. Kaya nga ginagawa nyo ng paraan. Impeachment. Pero ang Pangulo, ayaw nyong impeach. Isang damukal ang anomalya ng Pangulo. Mismo galing sa Vice President. 3 taong korupsyon, anomalya. Wala kayong impeachment na ginawa. Bakit? Magkakasabwat po ba kayo? Nagtatanong lang po si Kamanong. Magkakasabwat po ba kayo? Kaya walang anomalya, walang investigasyon sa pamahalaan,
Walang investigasyon sa inyo. Sino mag-iimbestiga sa inyo? Sige nga. Vice President lang ang mag-iimbestiga sa inyo pag siya'y naupo. Kasi ang Pangulo ngayon ay tulog. Nagkaroon tayo ng Pangulo na tulog, bulag, pipi at bingi sa korupsyon ng institusyon ng Kamara at Senado. Dahil pati yata siya'y kasabwat di umano nila. Hindi kaya magkakasabwat? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Malayang bansa tayo, di ba? Meron tayong freedom of expression at freedom of speech. At tayo po yung mga taxpayer. Tayo po yung nagpapasweldo sa kanila at karapatan po natin silang tanungin. Di po ba? Ang tanong, sasagot ba? Kailan ba umamin ng mga magnanakaw na sila yung magnanakaw? Sige nga. Walang umaming politiko na siya'y magnanakaw. At lalong-lalong walang aaming politiko na siya'y drug o drug user ng pulburon. Di ba? Walang aamin na addict na siya'y gumagamit ng pulburon. Kahit pitpitin mo po ang yag balls niyan. Hindi po aamin yan. Lalong-lalo po mga politiko. Hindi po aamin yan. Kahit pitpitin mo po ang yag balls niyan. Hindi aamin na sila po ay magnanakaw. Di po ba? Aamin po ba yan? Hindi po aamin na mga magnanakaw. Ano po sasabihin sa iyo niyang mayan? Patunayan nyo! Ganon yan eh. Lagi sinasabi ng mga politiko, lalo-lalo na pag sa Malacanang. Pagka ang Malacanang ang nagsalita, lalo ang undersecretary, ang USEC, ang PCO, ano sasabihin? Patunayan nyo! Na gumagamit ng pulburon ng Pangulo. Biro mo yun? Napakadaling patunayan. Ipa-drug test mo. Para mapatunayan, ipa-drug test mo. Pero takot sa drug test, syempre. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, nagpapa-drug test, no question asked. Di ba? Wala. Pati nga mga bus driver natin, di ba? Pinapa ng PIDEA, di ba? PIDEA, nagpapa-drug test. Pero ang PIDEA, never ipa-drug test ang Pangulo. Bakit kaya? Takot kaya pati PIDEA na ipa-drug test ang kanilang commander-in-chief? Kasi baka matanggal sila sa pwesto. Di kaya? Saan ka nakakita ng Pangulo? Saan ka nakakita ng Pangulo? Wala nakakita ng korupsyon. Sa bagay, hindi naman tayo magtataka, mga kababayan. Kasi yung korupsyon, nagmumula yata sa kanya. Di ba? Paano rin makikita ng Pangulo yun? Kung nagmumula yata sa kanya ang korupsyon. Lalo-lalo po sa Senado. Nakita niyo po Senado, hindi nakakita ng korupsyon ng pamahalaan. Bakit? Nagmumula rin kasi sa kanila yata ang korupsyon. Bukod tangi naman, siyempre, hindi naman bukod tangi. Lalong higit. Yan ang magandang termino dyan. Lalong higit na hindi nakakita ng korupsyon ang Kongreso o ang House of Representatives. Bakit? Nahandyan daw po kasi ang mga dambuhala. Mga naglalaki ang mga dambuhala daw. Mga crocs daw, mga buhaya na malaki pa kay Lolong. Malaki pa raw kay Longlong o kay Lolong. Ganyan daw po kalalaki ang mga buhaya riyan. Diyan daw po sa institusyon ng House of Representatives, mga tamay. Napakarami daw po dyan. Napakarami daw po dyan, di umano mga buhaya. Mga grabe daw po talaga. Pagdating daw po sa kagahaman daw po di umano sa pera ng taong bayan. Mga bayan. Sa bagay, napatunayan naman po ng Vice President yan eh. Di ba? Lalong-lalo po nung naging DepEd Secretary siya, di ba? Nakita niya po yung kanyang ahensya na hinawakan, DepEd, di ba? Nung mag-propose na po siya, gumawa na po siya ng proposal niya ng budget ng DepEd. Nagulat siya. Nagulat ang Vice President. Grabe ang nilagay. Extraordinary. How many billions ang idinagdag ng House of Representatives sa pangunguna raw po ni Saldico at ng tinatawag na tambaluslos ayon sa Vice President. Grabe, no? Grabe sila. Kaya hindi po nila magugustuhan ang survey
Kahit yung survey ay hindi po tayo tiwala. Hindi po nagtitiwala si Kamanong sa mga survey. Yung mga survey na mismo nila ang nagsasabi na wala silang kapanapanalo sa Vice President. Biruin niyo po yun. 3 taon pong pinabagsak yan. 3 taong siniraan. 3 taong tinamnan ng mga ebidensyang gawa-gawa nila. Di umano. Pero sa kabila nun, isang damukal na pera ng Pilipino ang ginagastos para pabagsakin ng mga Duterte. Kaya nga po walang nagawang mga programa, proyekto. Ang tinrabaho ay pagpapabagsak sa Vice President gamit yata ang pera ng bayan. Nakita naman po natin, inuna na nila. Tinrabaho na nila ang isang dating Pangulong Duterte. Kanino po bang pera ang ginastos doon? Di po ba pera ng taong bayan ang ginastos sa lahat ng ginawa nilang pang-aabuso, kidnapping, pagtitrador, paghuhudas sa ating soberenya at sa ating judicial? Pera ng taong bayan ang ginastos doon. Pati ang pagpapadala sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Tayo pa rin ang gumastos. Grabe! Puro pera natin ang inuubos para po sa kanilang mga pangsariling interes yata. Grabe, no? Ganon po. Hindi po nila pera yan. Billion po yan. Baka pag sinuma mo yan ng 3 taon, trillion po yan. Pag sinuma mo, 3 taon, para lang mapabagsak ang mga Duterte. Nalaman naman natin yan dahil meron din po nagchismis niyan. Sino po ang nagchismis? Na ang pondo po na ilalaan dyan sa pagpapabagsak sa mga Duterte, lalo sa Vice President. Sino po ang nagmarites sa Pilipino? Di po ba yung isang daw na ng budol? Yung isang ng budol sa Vice President? Sino po yun? Ayon sa Vice President, niligawan siya. Nabudol siya. Sino daw po yun nagchismis na trilyon ng gastos para pabagsakin ng Vice President? Sino po? Ang Senadora Amy Marcos. Siya po ang nagsabi na trilyon ang pondo para pabagsakin. Yan ay marites ni Senadora Amy Marcos. Grabe, no? Pero ngayon, nakita niyo po, sa ganong ginawa nila, 3 taon, tamnan na mga gawa-gawang issue. Dahil mismo ang Korte Suprema, ano sinasabi? Wala silang nasisilip mismo ang Korte at lalong-lalo ang COA. Lalo-lalo ang COA. Wala sinasabing ang pondo na hinawakan ng Vice President ay nakurap. Di po ba? Tanging mga congressman lang ang nagsasabi dahil sila po kasi yung maraming itinatago at kailangang pagtakpan. Dahil bistado po sila. Lalo-lalo ng taong bayan at higit sa lahat ng mga Duterte. Ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Bistadong-bistado silang lahat. Ang ginawa po nila sa ating pera. Korupsyon. Kanila pong institusyon. Walang public hearing. Ang dalawang institusyon na yan, Senado at Kamara. Sa napakahabang panahon, walang public hearing. Saan po nila dinadala lamang? Sa Bicameral Conference Report Committee. Doon lang po. Ano pa? Mga kababayan, hindi po sila inuobliga ng COA na sila po'y hingan at sila'y mag-submit ng kanilang mga resibo sa kanilang mga opisina, bondo ng bawat congressman. Dahil meron po silang special na batas, special rules na kagagawan po ito. Di umano ang natuklasan po ni dating Pangulong Duterte at lalong-lalo ni Ms. Sasso Trogandos na ginawa daw po ng dating senador na tumatakbong senador ngayon na si Pampilo Lacson. Protection po nila. Ano sabi po sabi ng dating Pangulong Duterte? Grabe. Ginawa po nilang legal ang korupsyon. Legal na. Legal na raw po ang korupsyon pagdating sa Kamara at Senado. Legal. Hindi po illegal. Legal na raw ayon sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga po sabi ng dating Pangulong Duterte nung hindi pa nila itinatapon sa ICC yan, sa The Hague, buksan nyo libro nyo. Magbukasan tayo ng libro.
Ipakita nyo sa taong bayan kung saan nyo dinadala ang pera, pondo na binibigay ng taong bayan sa inyo. Meron po ba sumagot? Wala. Ano pa sinabi ng dating Pangulong Duterte nung wala pong sumagot at walang tumugon sa hamon niya? Ano po sabi? Yang institusyon na yan, yung dalawang institusyon na yan ay pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-raten, pinaka-corrupt na institusyon sa bansa. Nakakahiya, no? Galing mismo yan sa dating Pangulong Duterte. Nakakahiya. Nakakahiya. Pero ngayon, pagdating sa media, ang mga congressman, akala mong kay lilinis. Walang itinatago. Walang bahid ng anomalya at korupsyon ang kanilang mga opisina, ang kanilang mga institusyon. Nada. Pag sila ang nagsalita. Pero pagka taong bayan na nagsalita, ano ang sinasabi ng taong bayang matitino, ha? Matitino. Hindi mga korap at hindi nababayaran at nakikinabang sa pera ng bayan. Mga kabayan, yung mga baluktot lang paniniwala at na dahil nakikinabang sa pera ng bayan, wala tayong aasahan dyan. Dahil nga nakikinabang sila. Lalo-lalo ngayon, ang grupo ng mga makakaliwa, kasama na po nila. Di umano. Ang CPP and PNDF, Makabayan Black. At napakarami pa raw troll farm ang ginawa po niya. Napakarami po sa social media niyan. Binabayaran daw po yan. Meron po nagpapatotoo niyan. Mga tamay, mga una nagpatotoo dyan, si Banat Bay. Grabe daw po, pati siya inaoperan. Mga kabayan, grabe. Grabe po. Ang pera po ng taong bayan ay gamit na gamit po. Gamit na gamit po ng masasamang mga politiko. Gamit na gamit po ng mga greedy at swapang sa kapangyarihan. Sila po ngayon na nakikinabang sa pera natin. Ang mga korap, mga ganid, mga swapang, mga greedy sa kapangyarihan at sa pera. Sila po. Kontrolado po nila ang pera natin. Kaya po ang ating bansa, tamang-tama ang sinasabi ng Vice President. Diretso na papunta sa basurahan, sa kumunoy. Dahil nga po sa ginagawa po sa ating pera, laganap na korupsyon. Kaya nga ayaw nila imbestigahan yan eh. Takot na takot po nila imbestigahan ang isang Vice President. Ayaw nila ipatawag sa Senado, ayaw nila ipatawag sa Kongreso. Doon sa mga hawak niyang mga dokumento na kontrolado at napakaraming anomalyang ginawa ng institusyon na ito sa pera ng bayan. Nakita niyo po ba pinatawag? Mas gusto pa nila ipatawag ang mga vlogger. Mas gusto pa nilang pag-usapan ng fake news kaysa ron sa pera ng bayan na inaabuso nila. Nawawala. Sa bagay, hindi naman nawawala. Dinadala yata nila sa malalakit, matitibay nila mga bolt. Mga kahadero. Diba? Diyan po yata nila dinadala. Sa matitibay at ubod na laki nilang mga bolt ang pera natin. Diba? Hindi naman po nawawala. Safety na nila sa kanilang mga bolt. Hindi naman po nila dadali sa bangko yan eh. Mga tamay, masisilipan sila pagka sa bangko nila dinala yan. Kaya karamihan po ng mga korap na politiko, hindi po nila dinadala sa bangko yan. Sa mga bolt, naka-safety yan sa mga bolt, ang mga pera natin di umano. Di po ba? Para walang money laundering, walang korupsyong masisilip. Di ba? Matatalino po yan. Paano hindi magiging matalino yan? Ikaw ba naman tawagin buhaya, crocs? Hindi ka tatalino. Di ba mga kababayan? Kaya dito po, gigil na po mga congressman. Mga tamay, gigil na gigil. Takot na po sila. Talagang nanganganib. Kaya ito pong halala na ito, kung hindi po magkakaroon ng laganap na dayaan, mga tambay, never po nilang matatalo ang Team Duterte. Ang Team Duterte ay never nilang talunin kung wala pong laganap na mangyayaring dayaan. Wag naman sana, mga kababayan. Kasi ang mga Pilipino, saan mo dinala ang mga Pilipino? Sa laganap na korupsyon ng 3 taon. 3 taon, pamumulitika. Nagtataas ang mga bilihin, walang solusyon. Kahit tataas ang mga bayarin,
walang trabaho, kulang na kulang ang trabaho sa ating bansa. Di po ba? Nahandyan na naman, nagbabalikan na naman ang isang damukal na naman na droga, krimen, mga addictus, gumagamit ng pulburon. Pati nga Pangulo, may issue ng pulburon. Di ba? Nakita niyo po? At grabe po ngayon. Grabe. Pati po mga dayuhan ngayon. Pati po mga namumuhunan sa ating dayuhan ay kinikidnap na rin po. Kinikidnap, napapatay pa. Ang napakasakit po. Mga kapulisan pa, ang karamihan involved. Di umano sa mga ganitong klaseng krimen na karumal-dumal. Hindi po natin nakita yan at hindi po natin dinanas yan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yang mga yan, laganap na korupsyon, laganap na droga, laganap na addictus, laganap na kidnap for ransom. Hindi natin dinanas yan. Napigilan yan nung siya umupo. Ngayon, ano po? Napigilan po ba ngayon? Paano mapipigilan ang korupsyon? Sige nga. Kung mismo sa pamahalaan, nangunguna ang mga korupsyon, di umano. Paano mapipigilan ang droga? Kung mismo doon sa Commander-in-Chief ay may issue ng droga. Sige nga. Paano mapipigilan yung korupsyon nga? Kung mismo yung mga politiko ang involved, di umano, sa malalaking korupsyon sa pera ng bayan. Sige nga. Di ba? Paano? Paano mapipigilan ang paglakas ng makakaliwang grupo kung ito'y kaalyado mo na? Di umano. Sige nga. Ganyan po ang mga achievement na binigay sa atin ng mga yan. 3 taon po tayo binigyan ng ganyang klaseng achievement, mga tambay. Unbelievable. Nakita nyo po. Tapos ngayon, merong isang lingkod bayan na nagtatrabaho, hindi pa Pangulo, Vice President pa lang. Pero grabe na po ang ginawa nila pagpapabagsak. Vice President pa lang yan. Hindi pa nagiging Pangulo yan, pero grabe na po ang kritiko. Criticize na binibigay nila dyan. Puro masasama. Pero doon sa Commander-in-Chief na napakaraming issue, wala po silang binabanggit na kasamaang issue doon. Nada. Pabor na pabor po sila lahat doon. Kahit may issue ng droga, may issue ng pulburon, may issue ng korupsyon, bulag po sila riyan. Bulag. Dahil nga sinasabi natin, magkakasabwat po yata sila. Good luck na lang sa inyo. Ito pa mga tambay, tingnan nyo po. Ibalik ko lang bago tayo magtapos. 10 po yan mga tambay. Tingnan nyo. Sabihin ko, 10 Nangunguna po ang Vice President dito sa survey nila. Survey nila ito. Ang nakuha po ng Vice President ay pang-10 po siya. Siya po nangunguna sa 10. 30.2%. Bino mo kalaki si Vice President Sara Duterte para po maging Pangulo ng bansa. Sumusunod po si Rapi Tulfo na 17.9%. Ang laki ng depresya. Kulang kalahati. At sumusunod na po si Robredo na 12.7%. Si Grace po, 4.7%. Bongo, 4%. Amy Marcos, 3.8%. Risa Hontiveros, 2.3%. Manny Pacquiao, 2.1%. At si Robin Hood Padilla, 1.7%. At ang pang-10, kahuli-hulihan, si Tambaloslos, nakakuha po ng 0.5% lamang. Sa kanila pa yung survey. Ganun po sila isinusuka. Isinusuka na po sila. Kahit mismo yung survey nila at sinervey nung survey nila ay isinusuka pa sila. Biro niyo yun, nakakahiya. Kanila na yung survey di umano. Yung sinervey pa nung kanilang survey, isinusuka pa sila. Di po ba nakakahiya yun? Unbelievable. Di po ba? Bakit naman? Kasi mismo yung Pangulo natin, bagsak ang approval at trust rating. Lagapak. 15 to 14% na lang po ang natitira, mga bayan. Dahil po sa dami po ng ginawa pong hindi maganda at nakita ng mga Pilipino. Korupsyon, pamumulitika at panghuhudas at pagtataksil sa ating bayan at paghuhudas sa ating judicial at soberenya. At siyempre po, paghuhudas sa isang Pilipino na dating Pangulong Duterte, hinudas mo at pinamigay mo na parang hayop.
sa mga banyag at mga puti. Di po ba na hindi nakakuha ng due process, tamang proseso ng batas? Ganyan po. Paano tataas ang mga survey ng mga politiko na yan? Paano tataas po ang survey ng mga senador at mga congressman na kaalyado nila? Sige nga, mismo ang kanilang commander-in-chief ay sinusuka na ng majority ng Pilipino. Di po ba mga kabayan? Kaya dito po, takot na takot po sila mga kabayan. Takot na takot po sila mga tambay dahil nanganganib na po ang kanilang mga tungkulin. Lalo-lalo po yung sinasabi ni Kamanong, pagka wala pong naganap na malawakan dayaan, wag naman sana, ay hindi po sila tatangkilikin ng Pilipino. Majority. Meron naman pong boboto dyan. Yung mga bulag, nakikinabang pipi at bingi, at mga kurap, at nakikinabang ng mga Pilipino. Boboto po dyan yan, mga kabayan. Pero yung mga matitino, mga nag-iisip, mga nakikita ang ginawang performance nila, isinusuka po lahat yan, mga kabayan. Diretso sa inidoro po yan, mga kababayan. Lalong-lalo po yan si Luistro o Luistre. Grabe po yan. Nakita po natin, may issue rin po asawa niyan. Di ba? Ano sabi po ng mga kababayan natin? Nanggahasa raw po yata, di umano asawa niya, at tinatago pa niya. Rapist daw po, di umano asawa niya. Totoo kaya yon? At siya po ang nagtatago daw. Mga kabayan, totoo kaya yon? Paano mo pa pagkakatiwalaan yung mga ganyang klaseng tao na napakarami itinatago sa bayan? Unbelievable. Di ba? Ibang klase, di ba mga kabayan? Ganyan po sila katindi. Yan, bago po tayo magtapos mga kabayan, talagang ganon. Inaasahan na naman po natin yan mga tambay. Inaasahan na po natin na pababagsak nila ang Vice President. Kasi napakarami po nilang anomalya na hindi po nila magugustuhan na isang Vice President Duterte ang magiging Pangulo ng bansa. Delikado po sila mga kabayan. Napakarami po nila isusuka at baka lahat po sila halos ay makulong sa ginawa po nilang pandarambong sa pera natin at lalong-lalo na po sa ating batas na kanilang mga talagang binaboy nila ang batas ng bansa, mga tambay. Grabe po sila. Maraming salamat po muna mga kabayan. Shoutout po muna lalong-lalo po sa ating pong mga kababayan po. Lalo-lalo po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po mga kababayan. Shoutout po. Ito po. Umpisa natin. Shoutout po. Thank you po. Thank you po sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po. Kingston, thank you po. 123 ng Hong Kong. Eric Gercio ng Canada. Jake Yahut ng Maisug, California, USA. Solid to, Maisug. Gina Ray, solid din ng DDS, Berlin, Germany. At si Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming po salamat sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. At syempre po, shoutout na rin po sa mga nagpapa-shoutout po nating mga kababayan. Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Shona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elvis Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, at Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Masilones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel
Caserna ng Israel, Veneracion na Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, Dennis Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi, Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka and Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa 9453, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTB Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh, ng Taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan at Kitty Hello at DMTV Macau, si DMTV ng Macau. Mga kababayan, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayong lahat mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po. Ingatan nawa po tayong lahat mga kababayan. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, wag po natin kalimutan mga kababayan, na isama po natin sa ating mga panalangin at dalangin na maingatan po, mabigyan po ng pag-iingat, madugtungan po, mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte mga kababayan. Isama po natin sa ating mga panalangin. Maraming salamat po mga kababayan. Happy weekends po. Ingat-ingat po tayong lahat. Ingat-ingat po. Muli po, paalam, sa muli. Bye-bye.